Lord desires every minister, every physician, every church member to be careful not to urge those who are ignorant of our faith to make sudden changes in diet, thus bringing them to a premature test. Hold up the principles of health reform, and let the Lord lead the honest in heart. They will hear and believe. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong napakasayang araw po ng pagsasalusaluhan po natin dahil pag-uusapan na naman natin ang atin pong katawan, especially po ang atin pong brain. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dr. Ama namin Diyos na nasa mga langit, muli po namin inilalagay sa inyong mga kamay ang bahagi na aming bibigyan ng daan tungkol dito sa pag-aaral ng may kinalaman sa pangkalusugan. Tulungan kami at pagkalooban ng tamang kaliwanagan, pananalita na magiging karapat-dapat at kasang-ayon sa inyong dakilang kalooban. Tulungan kami, Panginoon, na ang mapasa aming kaligitnaan ay ang Panginoon na sa amin ay nagbigay ng kakayanang ganito upang aming patuloy na bigyan ng daan ng pangkalusugan. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagpalain kaming lahat, 10 ng mga manunood ngayong hapon, 10 ng mga nangangasiwa dito sa Hope Channel, at ang gawain sa buong salibutan ay patuloy niyong samahan, at kung magkagayon ay hindi na magtagal at dumating aming manlalalang. Pagpatawad niyo pong lahat, Panginoon, ng aming karumihan, ng aming mga kasalanan, na ito lahat ay aming mapagtagumpayan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na pinag-usapan natin last week, ito pong tungkol po sa ating brain, at ito po ngayon ang part 2, ang kasunod po ng ating pong topic regarding po sa ating brain, dahil pag-uusapan natin yung koneksyon ng 5 senses ng ating katawan, the 5 senses of our body, of our health regarding po sa ating pong brain. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, bago po yan ay nais po nating batiin ang aming pong mga kaibigan na sumusuporta po ngayong araw pong ito, katulad po nila Ives Natividad. Hello po, sabi niya, Happy Sabbath watching from Ilocos Norte. Happy Sabbath po, Doc. Cynthia Bagyen or Bagyoyen. Happy Sabbath po, Doc and Sister Gladens. Patricio Bencodias, Happy Sabbath po, Doc. And Marian Sky Martinez, good afternoon, Doc. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin ngayon pong araw pong ito. Gayon din po, watching from Talavera, Nueva Ecija, si Mildred Jacinto, marami pong salamat. Gayon din po ang Sangbaan Family, sabi niya, Doc, Happy Sabbath po. Araw-araw po akong nanonood ng Kaalamang Pangkalusugan. And help me to pray na mag-vegetarian din ang aking asawa, ang aking anak, ang manugang, para hindi na po ako mahirapan sa pagluluto. Totoo yun, di ba, Doc? Naku, marami talaga nahihirapan ngayon. Ito pa, may tanong siya, Doc. Paano po, Doc, hindi po ako kumakain ng flesh food, pero nagluluto naman po ako at naaamoy ko yung niluluto ko. Nasisira din po ba ang pagve-vegetarian ko po regarding dun, Doc? Malakas ang niya, ang determinasyon niya o yung temperance niya. Kasi siyempre dating kinakain mo tapos niluluto mo. Yes, totoo. Pero bakit ka pa kailan magluto? You will become accountable. Especially, ako nga, vegetarian ka, tapos pinapakain mo naman sila na alam mong hindi naman maganda sa kanila. Siguro maganda sila na lang paglutuin mo. Para totoo problema din nila yan. Totoo din, Doc, no? Or mas maganda kung accountable ka, di ba? Yes, totoo. We are accountable to everything, for everything na ginagawa po natin. Pero hindi naman ito nabibigla. Yes, it's just a matter of time. We are not here to drag or to force anyone to do it right away. But we must allow the Lord to take over, to undergo with that kind of process. Totoo yan, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, ito pa. Sabi ni Lou De Asis, good afternoon and happy Sabbath, Doc Tam and Sister Gladens. And to all viewers, God bless everyone and to God be the glory. Amen. Sabi naman ni Virgie Santos, happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens. Hello po and happy Sabbath din po. At sabi naman po ni Elani Ramoran from Las Piñas City, happy Sabbath po, mga kapatid. Happy Sabbath din po. And ito naman, Doc, sabi ni Gracie
Watching from Wacat, Barobo, Surigao del Sur. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Ito naman from Jenny Campilianos. Happy Sabbath po, watching from Kuwait. And Ate Sel, Happy Sabbath, sabi niya, watching from Chuuk, Micronesia. Ayan. Dok, alam mo, all over the world talaga, a lot of people are actually watching and viewing this Kaalamang Pangkalusugan health information po, to be exact, para po sa atin pong mga manonood. And for those who are new viewers po ng Kaalamang Pangkalusugan, you are very much welcome to share and like and subscribe dito po sa Hope Channel North Philippines, especially Kaalamang Pangkalusugan episodes. And this is 136 episode, Doc, ng Kaalamang Pangkalusugan, and we praise God for that. Kaya dahil dyan, Doc, simulan na natin dahil bakbakan talaga itong pinag-uusapan natin regarding sa brain. This subject is not that easy to talk about, but I believe that there is big reason behind, because the Lord wants us to deliver this information so that people might have some sort of idea that there is a way out. Sometimes people don't know that our brain is more than able to recreate a new brain. What I'm talking about is repairing or regenerating or rewiring, or they call it neuroplasticity. Yes. It means that the moment you understand that, then we are not going to lose our hope. It means that there's something we can do. And that's what we are actually challenging our viewers, that even though that they are totally down, that they are not actually in good health, but always remember that God gave us the body that no one could underestimate. Yes. I'm talking about we are fearfully and wonderfully made. Amen. And that's what the body all about. And I'm so excited, and I am so much thankful for it, because I know that there's something we can do. It's just a matter of allowing ourselves to be acquainted and follow the rules of what you call it, life. And I know there's something na po pwede nating masimulan. Amen. Alam mo, Doc, I can really feel the enthusiasm from you, no, sa atin pong mga manonood. Why? Because the controlling system of our body is the brain. Kaya pag-uusapan natin ang atin pong mga senses, mga kaibigan. Pagpapatuloy. I have good news to everyone. I ano know yun, that good news na yan, Doc? This might probably new to all, especially who are listening in our program today. Let me tell you this. I'll be talking about human growth hormone. Remember human growth hormone, HGH? Yes. You know, sometimes people don't know that. Di ba napansin mo when you reach that certain heights, nawawala na yung paglaki mo. So ibig sabihin, nagre-retired na yung human growth hormone. Kaya hinto na rin yung paglaki mo. Kaya nga nagulat ako at the age of 15, 16. Unti-unting huminto na yung paglaki ko. Pagdating ko ng 17, wala na eh. Kaya na-disappoint ako kasi expected ko, mga 5'8" man lang. Eh, nagmana ako sa father ko. Kasi ang father ko, 5'4" lang eh. Pero lumaki naman ako ng konti sa father ko. Pero ang point ko ito palang human growth hormone. Pag nag-exercise ka, ang brain mo pala, nagre-release uli nito. At kung meron ka tinatawag na malaki yung tiyan mo, yung tinatawag na human growth hormone, tutulong sa liver para i-burn yung taba mo sa tiyan mo. Ayun. Good Kaya news doon ko yan. nakita lalo yung mga may, anong tawag dito, itong mataas ang triglyceride. Kailangan lang pala nila exercise eh. Kaya one of the best way of reversing the aging process or to enjoy longevity is to have some sort of proper exercise daily. That's why there's a science of what you call it, exercise. And I'm encouraging all of our viewers to see to it that it's not late yet. Yes. We have to yakapin natin itong gift ng Panginoon na ito, itong exercise na ito, kaya meron science of exercise. Kaya nung naintindihan ko lang, guilty talaga ako. Kaya tinuro ko, alam mo kung saan ako nag-exercise? Saan doon? Naglalakad ako sa damo. Yun, ang maganda na nakapaa. At nakapaa doon ako, nag-upo tayo. Yes. Para yung lower extremities ko and everything, ay lumakas yung muscle ng katawan ko. Ayoko naman yung pagdating ko ng 70, ay papunta na ako doon eh. Lagi na lang sabi ko, aray. No way. Masakit yung na pala yung pasukasuan 70 talaga, kagwapuhan to eh. Iyon naman, talaga nga naman, Dok. Yun yung point dito eh. Ang mga babae nga, yung edad 60, kasariwaan yan, kadalagahan yan. Kaya nagugulat ako kasi napabayaan ng katawan. Kaya nga sabi ko nga,
Lalo-lalo, alam mo pala, sa isang tao, kailangan pala ng tinatawag na, yung parang lagi kang, ano tawag doon, yung excited. Kung pagka sa binata feel like being young. Yes. Yung bang, talagang naliligo ka twice a day. Kay Mrs. White yan. Kailangan maligo. Kailangan i-trim yung buhok mo. At kailangan talaga, everyday makita mo na, pag umarap ka sa salamin, excited ka. Totoo. Pero the moment na bumigay ka, at nag-settle ka na, kung ano yung katawan mo, yun na, patay ka. Totoo yun, Dok. Kaya kunyari, mga misis, ang lalaki ng katawan, ang tataba, engkang-engkang lumakad, huwag kayong mag-settle dyan. Yes. Why not just do the work? At dami na ngayon naglalabasan sa internet. Totoo. 70, 80 years old, ang lakas ng katawan. Yes, totoo Kaya yan. idol ko yung si I'm sorry hindi ko ginagamit yung word na idol. Si John Schappenberg. Yung kapatid niya, si Richard Schappenberg, naging kaibigan ko yan sa Loma Linda, California during late 80s. At siya noon ay professor. Pero nakita ko siya sa internet. Still young, 100 years old. Yun yung tinatawag Praise God. Ngayon, nagpatotoo siya, ay talagang pure vegetarian Kaya ako, hindi ako po pwedeng buwagin dito. Nasasabihin, hindi importante mag-vegetarian. No way. Ilalaban ko to. Totoo, Dok. Hindi ako papayag. Alam mo, Dok, no, saying that Naranasan ko sa buhay ko. Yes. Totoo. Ibang-iba yung katawan ko ngayon kaysa nung una. 185 pounds ba naman versus 138 pounds. Just imagine how many pounds that? Grabe. Ang laki ng difference. Lin ang katawan ko. Kaya sabi ko, talagang hindi ko tatantanan ito. Talagang ipagmamalaki ko na talagang pinababalik na tayo sa tamang pagkain para tayo namang mga sundalo ng Panginoon. Amen. Ipakita natin sa kanila na pitted tayo. Yes. Hindi ba? Lalaban tayo sa matinding subukan. Paano kung mahina yung katawan? Pwede ka bang ipadala doon sa tinatawag na lugar na dapat na makalata ng pabalita? Hindi, Dok. Anyway, napakasarap pag-usapan itong subject nito. Yes. So, nabigyan natin ng tip. Itong HGH, babalik Ayun. through the brain. Ang gamot, exercise. Ayun. Praise God. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, yung sinasabi mo na yan, no, in connection po no, sa atin po mga manonood. Kasi in Counsels on Diet and Foods, there is a big relationship between the mind and our food. And I would like to read page 45, paragraph 1. While you pursue the course you have been following for years, you cannot clearly discern sacred and eternal things. Your sensibilities are blunted and your intellect beclouded. You have not been growing in grace and in knowledge of the truth as was your privilege. You have not been increasing in spirituality, but growing more and more darkened. Grabe, Dok. Isipin mo sa atin pong mga manonood, ano? Even though we are following God, obeying God, spiritually, yung nakasulat sa Bible, pero nakakalimutan natin kung paano ingatan yung brain natin, kung paano kumain ng tama, kung ano yung nakasulat sa Genesis 1:29 na right food for us to eat, we will not grow in grace. We will not gain the knowledge and the truth that God has given us as a privilege. So, ibig sabihin pala, Dok, sa bawat parte ng buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan pala talaga natin na sumunod in every step of the way. Hindi lang sumunod ka sa 10 Commandments, kundi there is this 8 laws of health and that is new start. At yung new start na yon, yung magbibigay sa atin ng stamina na binabanggit ni Doc kanina na paano tayo susugo dun sa labanan? Paano tayo makakapag-ibanghelyo? How can we evangelize? How can we share God's love to other people through the Bible? Actually, sa United States ka, wala kang makikitang mga army o mga pulis sa kalsada. Talagang fitted yung katawan nila. Sundalo lang ng gobyerno to. Sundalo tayo ng Panginoon. Huwag naman nating pababain yung pamantayan. Yes. Dahil nandito tayo para i-represent. Kaya yung word na blunted, ano nga yung tamang Tagalog ng word na blunted? Ayan. Maganda, emphasize mo yun Yes. Ibig sabihin, Dok, parang nahaharangan. Harangan. Kumbaga natatabunan siya. Paano na? Kaya nga dito, sa binasa natin nung nakaraang episode, sabi dito sa page 289, a religious life can be more successfully gained and maintained if meat is discarded. For this diet stimulates into intense activity, lustful propensities, and enfeebles the moral and spiritual nature. So kaya,
Hindi po pwede nating basta na lamang na pinag-uusapan natin itong spirituality ng ating iglesia, pinag-uusapan natin ang brain natin, napakarami naman tayong binibigyan ng Panginoon kay Mrs. White, dahil pag sinabing spirito ng Pangula, hindi kay Ellen White ito. This is directly from God. Amen. Or else you are rejecting God. Kaya meron dalawang pulutong sa loob ngayon. Isang hindi nagbabasa nito, na kino-question yung tinatawag na lifestyle. Yes. Kaya ang masasuggest ko, pabasahin muna natin lahat ito at pag nasabad, nabasa na from cover to cover, saka na lang tayo mag-usap. Totoo do. Wala nang tanungan eh. Pag nabasa mo yung healthful living, nabasa mo yung counsels on health, nabasa mo yung counsels on diet, believe me, wala nang pagtatalo sa loob. Totoo do. Kaya lang nagtatalo, kasi hindi pa nabasa. hindi pa nabasa. Totoo At kung may problema sila at wala silang libro, kung talagang wala sila, umamin lang, bibigyan ko ng libre. Ayun. Narinig niyo po, Kung mga wala. sa atin po mga manonood. Yes. Kasi marami ako nito. Paborito kong libro to. Hindi lang 10 beses ko yatang inulit-ulit to eh. Kasi ayoko mapahiya eh. Totoo do. For example, nakikipaglaban ako tungkol dito sa kaalaman ng pangkalusugan. Lalo-lalo na tinatayuan natin itong go back to original diet. Yes. Paano kung matanong ako? Mahirap naman yung pipick up ka lang ng kapiraso rito. And then, hindi mo naman nabasa hanggang dulo. Totoo do. Ang tendency, kulang yung pagkaunawa mo. Kaya pag pinag-usapan natin dito, yung tinatawag na pagbe-vegetarian, believe me, pag nabasa niyo po ito, hindi na kayo magtatanong. At ang mangyayari po, automatic na lang, nasusunod tayo sa panukala ng Panginoon, dahil yan po talaga yung ibig ng Panginoon na mangyari bago dumating siya sa sanlibutan. Amen. Alam mo, Dok, no, saying that sa atin pong mga manonood, this is one of the reasons why nababanggit to ni Doc. Kasi nakasulat po yan sa Counsels on Diet and Food, and I would like to read it to you. The Lord does not require His messengers, tayo po yun, to present the beautiful truths of health reform in a way that will prejudice the minds of others. Let no one place stumbling blocks before those who are walking in the dark paths of ignorance. Even in praising a good thing, it is well not to be too enthusiastic, lest you turn out of the way those who come to hear. Present the principles of temperance in their most attractive form. Sipin mo, Dok, kung may mga tao na gustong harangin or parang, ay hindi, okay lang naman kung mag-iisda ako, okay lang naman kung mag-iitlog ako, okay lang naman kung may manok ako, okay lang naman kung paminsan-minsan meron akong flesh food. Ito po yung mga bagay, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa atin ngayon na yung tinatawag, Doc, na sino-sugarcoat mo. Yung ano, yung kagustuhan mo. You are just justifying yung indulgence mo as a human being. When in fact, si Jesus Christ, anong sinasabi, Doc, ni Jesus Christ nung malapit na siyang ipako sa krus? Matindi ito. Why hast thou, God, why hast thou forsaken me? Gusto Diba? paliwanag ko siya kung bakit. Sige, Doc. Pinaliwanag to sa Desire Pages eh. Kasi ganito yan, bago ako pumunta ron, sa plan of salvation. Noong nagkasala si Adam and Eve, ibinaba ng mga anghel yung hawak nilang instrumento na napakasaya ng langit. Sa sobrang kalungkutan ng buong sangkalangitan, ibinaba nila yung instrumento na tuminto sila doon sa kasiyahan na ginagawa nila doon sa sangkalangitan. At nagkaroon ng tinatawag na pagpaplano na kung paano i-rescue at mabigyan ng chance. Kasi ang utos talaga, hindi naman talaga po pwedeng baliwalain yan eh. Kung ano yung hinihingi ng kautusan, it must be done. Kaya somebody must die. Kung mamatay si Eva at Adan, wala na yung lahi na panggagalingan ng 1/3 ng populasyon ng anghel na nagrebelde, na tinanggal sa kalangitan. Kaya ang ginawa ng anak, to make my story short, inoffered niya yung sarili niya sa ama. Nakiusap siya. But it was rejected sa una. Ganun lang lungkot ng anak nung lumabas siya sa trono ng kanyang ama. At nalungkot din ng mga anghel. At inoffer pa ng mga anghel yung dugo nila. Pero ang sabi, hindi sapat. Hindi huminto yung Panginoon. Talagang hindi niya kayang makita na mawawala ng pag-asa ang ating mga magulang. Nag-attempt siya for the second time. Hindi rin ginrant. Dahil hindi kaya ng ama na makita yung hirap na abutin ng anak niya. Naalis yung anak niya doon sa katabi ng trono, kasama sa trono niya.
Na-disappoint ulit ang anak. Nalungkot ulit ang Panginoon sa Kristo. Umiiyak siya. Nalulungkot siya. Just imagine, you are offering yourself. You know what's gonna happen. You are going to die and suffer. And at the same time, you are offering yourself na nalulungkot ka dahil tinanggihan ng ama mo yung ino-offer mo para masave mo lang ang sangkatauhan. And then the third time, finally, ginrant ng ama yung kahilingan niya. Pero ang sabi ng ama, if you sin even once, you are not. Hindi ka na makakabalik dito. You gonna die for them, with them. Yun ang napakalungkot doon. Nakakaiyak. Nang lumabas ang Panginoon sa Kristo sa trono, kitang-kitang tuwan-tuwa at nagliliwanag ang mukha niya. At ang mga anghel nang makita tuwan-tuwa ang Panginoon, ang alam nila na ginrant ng Ama yung kahilingan ng anak niya. At bago siya mamatay, umiyak siya, God, my God, why hast thou forsaken me? Alam mo kung bakit sinabi yun? Bakit, Dok? Mula sa loob ng 30 taon ng pangangaral niya, lagi niyang alam na kasama yung presensya ng ama niya na may liwanag at laging pinapakinggan ng mga dalangin at kahilingan niya. Pero noong time na siya mamamatay na, biglang nakita niya, tinanggal ng Panginoon ng presensya, nagdilim ang buong kapaligiran at kitang-kita niya nawala yung presensya ng kanyang amang pinakamamahal niya. Kaya sabi niya, Lord, my God, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, bakit mo ako iniwan? Iniwan talaga ng Ama. Nagdilim ang buong kapaligiran. Kaya pala iniwan. Hindi kayang makita ng Ama na kung paano mamamatay ang anak niya. Sobrang sakit sa Ama. Mabigat ito. Kung paano nagawa ng Panginoon ito. Ngayon, babaliwalain mo lang. Niragaluhan ka ng tinatawag na eternal life. Ibinigay niya lahat para sa'yo. Tapos parang basahan, tatapak-tapakan mo lang. Kaya nung maintindihan ko yung plano salvation, sabi ko, kung maintindihan ng tao. Kaya isang napakagandang paalala lahat sa atin yan. Kaya yung word na bakit mo ko pinabayaan, totoo pala. Talaga naramdaman ng Panginoon na winidraw ng Panginoon ang presensya niya. Yes. Alam mo, Dok, no? Isa itong reminder sa bawat isa po sa atin, mga kaibigan, na lahat ng mga utos ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, ibinigay niyang buong-buo po sa atin. Ang espiritu ng panghuhula, ang mga librong ito, para po yun sa bawat isa po sa atin. At nandyan po yan, available po siya. Mababasa nila sa Patriarchs and Prophets at saka Desire of Ages. Story of Redemption. Yes. Kaya itong mga bagay na ito, sa mga librong ito, kung babasahin lamang po natin, kung magbibigay lamang po tayo ng panahon upang magbasa, intindihin at ipanalangin kung paano dapat natin siya intindihin at maunawaan, ipapagkaloob sa atin yun ng banal na espiritu. Pero tayo po ay pinagkalooban ng freedom of choice. God has given us this freedom of choice because He is not a controlling God. Our Father in heaven gave us every material, every knowledge na pwede nating ma-attain dito sa mundong ito para hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Kaya dun sa early writings, page 48, binanggit nga dun yung ang magiging ang word na ginamit dun pag tinanggihan mo tong regalong to, ang word na ginamit, stupid. Just imagine yung pamana niya na ipanalo niya yung kaso natin. Tapos yung mana na buhay na walang hanggan, libre. Hindi ito pinaghirapan natin. Ito'y biyaya. Kaya kung babasahin natin ang Ephesians, kitang-kita natin lahat ito isang uri ng regalo ng God sa sangkatauhan. Kaya ang isang point natin dito, tayo na yung pinakakawawa at pinakatangang tao. Lalo na sa mga kaanib na iglesia. Kung hindi natin alam yung karapatan mo at karapatan ko, kung paano ipaglaban yung mana na pinaghirapan ng ating Panginoon sa Kristo. Ibinigay na sa iyo, it is a gift. Kaya predestined tayo to be in heaven. I don't know if yung nasusundan mo itong Project 2025 na pinaplano nila, yung Agenda 2025, yung 950 pages ng agenda nila, ang pinag-usapan dito, because of the climate change, ay gusto nilang ipasok na yung Sunday Law. We are talking about 1 year and 3 months. Ang tanong, hindi ka ba excited? Pero malungkot lang dito, yung nakita ni Miss White sa early writings page 71, in-address ito sa atin. Many were neglecting their preparation so needful. And in the time of refreshing and the latter rain, they found them unprepared.
Yun ang nakakalungkot doon. Yes. Tapos doon sa page 64 ng early writings, may binanggit doon na in view, in June 27, 1850, binanggit doon yun under the mark of the beast, na binanggit doon time is almost finished. Do you reflect the image of Christ fully? Yun ang tanong doon. Kasi ito yung present truth eh. Ito yung essence ng gospel eh. At the end of the chapter, ang binanggit doon, there's a lot of work to do for them. But there is a very limited time left. Kaya nga ating pinag-uusapan dito, healthy ka na ba? Alam natin yung essence ng gospel. Anong essence ng gospel? Sa page 31 ng Councils on Health, restoration. Anong i-restore? The physical, mental, and spiritual. His mission is to give it back. Complete restoration, not only in health, but perfections of Christian character. Ito yung point na kailangan nating i-build. Ito yung binanggit sa unang Thessalonians 5:23, na bago dumating si Kristo, ipiprepare ng mga anak niya ang ating katawan na walang kapintasan, walang karamdaman. Anong trabaho ng ating kaaway? Bigyan tayo ng karamdaman. Ito yung binanggit dito. Basahin natin. The influence of disease upon the mind. Kasi pinag-usapan natin, itong tinatawag na brain, the mind. Anong sabi? A diseased body affects the brain. With the mind, we serve the Lord. All should guard the senses, lest Satan gain victory over them. For these are the avenues to the soul. So, kitang-kita natin dito, ang isa sa pandarayan ng kaaway, hindi tayo madadaya ng ibang doktrina eh. Mga Tunis na yan, yung tinatawag na save, always save na yan. Eh, pinapasok ang ating iglesia ng tinatawag na pandarayan ng karamdaman. Patasin mo lahat ng membro sa loob ng iglesia, puro may karamdaman. Totoo do. Are we guilty or not guilty? Guilty. Ito ang tanong ko. Merong nag-aalaga sa tupa ng Panginoon. For example, ang isang tigapag-alaga ng tupa na kailangan hindi masila at mapasok ng kaaway yung inaalagaan niya. Nang isa sa paninila ng kaaway ay pasukin ng karamdaman na hindi maituro ang 8 utos ng panglusugan. For example, kung halos lahat ng miyembro mo ay napasok ng karamdaman, ang tanong, ginagawa ba ng tigapagbantay at tigapag-alaga ang katungkulan niya na ang bawat kaanib ay hindi madaya at mapasok ng karamdaman? Hindi do. It means that they are not doing their job. Yes. We have to be honest here that we must start all over again, educating our own beloved people to understand really that the 8 laws of health must be the number one thing in order for us to prevent disease. Amen. Ang maganda rito, walang sakit na hindi papagilingin. Amen. Walang imposible sa Panginoon. Bumalik lang daw tayo sa 8 laws of health. Amen. Ang mabigat pa ito, pinag-usapan natin restoration, developing Christ's character, Yes. sanctification process, righteous by faith. Ang sabi rito, it should over be kept prominent, the same page, Healthful Living, page 54. It should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfection and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and minds. Matalino ang kaaway. Yes. Kaya ang ating pinag-usapan dito, imposible eh. Hindi na po pwedeng by feeling or by emotion, yung limbic system. Yung pag sinabing e-brain, ito yung emotion. We cannot go by emotion. And so many people like that. They say that, oh, Jesus is coming soon. Are you ready? Yes, we are ready. But the point is, are we using our mental ability, the intellect, the reasons and judgment that we have work to do? Ito yung tinatawag na binigyan tayo ng requirements. Ikaw, for example, sa school, binigyan ka ng requirements. Basta bahala na. Kaya hindi ko na kailangan sundin yung requirements na yan. Alam ko, papasa ako. Pwede ba yan? Hindi. Kailangan sumunod ka sa requirements. Kung hindi ka makakagraduate. Kaya nakakalungkot eh. Ang pinopoint ko lang, lahat naman tayo may kanya-kanyang journey. May kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero ang pinakamalaga ay huwag nating kakaligtaan na meron tayong isusuko sa Panginoon. Yes. We must be willing to give it up. Anything that hinders the work of Jesus within, we must stop. And while God is in the heavenly sanctuary, to be honest, Seventh-day Adventist will be the first one who will be judged. Sang-ayon dun sa kanyang ginagawa ngayon. May konting time pang natitira. Yes. Ang tawag namin dito, amnesty. Totoo do. Habang meron pang forgiveness na available,
na iniintay ng Panginoon na yung iglesia natin ay makilala yung kalagayan nila, na kailangan nilang buksan ng pintuan na makapasok ang Panginoon at makagawa at makita yung bunga ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Kung ito ay ating mapabayaan, maaaring dumatang ang time sa Jeremiah 3:17, I don't know kung tama, the harvest is finished, but we are not saved. Kaya kung titingnan natin itong bahagi nito na ating pinag-aaralan, itong tinatawag na mediations niya, nabasa ko ito sa Testimony Volume 5, 2:14. Piniluwanag talaga doon talaga every defects of character. Yes. Talagang igusuko mo. Kaya nga sabi, there's only one question that God will ask during the final judgment. Isa lang. Ano, Dok? Ikaw, sagutin mo, ano yun? Gusto ko munang malaman kung ano yung nabasa mo, Dok. Kasi syempre mas wide yung ano nabasa mo na sa akin. Sabi dito, have you been obedient with all my law, my commandments? Yun lang itatanong sa'yo. Sinunod ba ang aking mga utos? Yes. Alam ba, pinalawanag ni Miss White? Kasama ang 8 laws of health. Nako. Page 43 ng Counsel's Diet. Kasi pwede ka magpakamatay ng hulugan. You can kill yourself in an installment basis. And without having proper knowledge or understanding in that, what you call it, laws of life, then the tendency, you are violating the law of God. And that is there is reason why God gave everything to us for a purpose of learning something that God's people must do something for it. Kaya napakaganda na maintindihan natin lahat. Kaya nga dito sa Counsel's Diet, page 43, ay merong topic dito na may kinalaman doon sa diet and spirituality. Habang binabasa ko po ito, ay talagang merong relasyon po sa ating paglago sa ating spiritual na kabuhayan, yung tinatawag na pagkain na siyang nagiging dahilan ng ating pagkakasakit at hindi natin nakukuha ang tamang kalusugan. Kaya napakaganda na lagi nating isipin. And at the end of the chapter also, binanggit dito yung relations of diet into morals. Na sabi nga, yung pagkain pala, sabi dito, flesh diet, a hindrance to spiritual advancement. 655 and 656. Kaya kung titingnan po natin sa page 16 ng Counsel's Diet, meron po pala talagang hadlang itong tinatawag sa ating spiritual na paglago, yung pagkain ng may buhay. Kaya paano natin ito pagtatalunan na hindi importante ang pag-vegetarian sa ating kaligtasan? Na yan lagi yung nadidinig ko. Na kung pagka hindi naman sa nilalabanan ko yun, talaga naman kaligtasan, hindi naman natin binilito eh. Hindi naman talaga tayo liligtas ng pagkain eh. Ang magliligtas yung kapatawaran at ang ating Panginoon Kristo. Pero pag binabiolate natin, yung tinatawag na kautusan na may kailangan naman sa pangkalusugan, we are directly dishonoring Him. Brothers and sisters, open our eyes. Open your eyes. Ano pang sabi? Character formations hindered by improper care of stomach. So, ibig sabihin, pag ang tiyan mo, medyo mali yung kinakain mo, dama yung pagbabago ng pag-uugali ng tao. Kaya nga napakagandang lagi nating pinapaalala na pag pinag-usapan po natin itong tinatawag na magandang bahagi na may kinalaman sa pagpapalusog ng ating katawan, ay kailangan natin ito'y laging naintindihan at naunawaan dahil meron tayong Panginoon na laging sa atin ay sumusubaybay. Kaya it is really a high time to go directly with that subject, especially the brain itself. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood kasi hindi lang ito isang bagay na dapat tumatak sa atin, kundi isa puso't isa isip natin. Because at the end of the day, lahat ng mga nabasa natin sa Bible, sa Spirit of Prophecy, kapag dumating na ang persecution, mawawala lahat. Tatanggalin, kukunin lahat, i-confiscate lahat ng Bible natin, yung Spirit of Prophecy. And ano yung matitira? The only thing that's left for us is the brain we have, the mind we have, the heart that God changed if we are willing na baguhin tayo ng ating pong Panginoon.
Di ba, Doc? Yeah. And with that, sa atin pong mga manonood, kasi we're talking about the brain and how we can help ourselves to take care of it. So here, there's actually a lot of studies na connected po dito po sa atin pong 5 senses. And I would like to read, human eyes really do play tricks on the mind. A new study has shown that the human visual system can trick the brain into making inaccurate assumptions about the size of objects in the world around them. And ano pong sinabi ni Dr. Daniel Baker from the University of New York, and he is from the Department of Psychology. In order for us to determine the real size of objects that we see around us, our visual system needs to estimate the distance to the object. To arrive at an understanding of absolute size, it can take into account the parts of the image that are blurred out, a bit like the out-of-focus areas that a camera produces, which involves a bit of complicated mathematics to give the brain the knowledge of spatial scale. This new study, however, shows that we can be fooled in our estimates of object size, and photographers take advantage of this using a technique called tilt-shift miniaturization that can make life-size objects appear to be scale models. And not only that, pinag-usapan din po natin ito pong another sense natin, which is the ear. So, the ear is connected to the brain. And according to the study, it was organized into 4 parts: speech and language development, input and psychosocial development, neurocognitive processes, and development in children with additional disabilities. So, ibig sabihin pala, marami po talagang mga studies ang kinakandak na talagang pagpapatunay na ang atin pong senses, ang atin pong mata, ang atin pong tenga ay konektado po sa atin pong brain. Remember, the brain is the controlling system. Now, how about the sense of our scent? Kumbaga, brain scans show that odors on strong memories because of the brain regions that process them. Ibig sabihin sa atin pong ilong, the sense of smell. The group of brain areas that are best known for processing emotions, learning, and memory also process odors. Ibig sabihin po, alam niyo po, nagulat din ako. When I first read this study, ang title po is, Why Are We So Sentimental? It means we are being emotional, we are being deceived or under doon sa atin pong mga naaamoy, sa sense of smell natin sa mga odors. That's why parang feeling ko in love ako. Parang feeling ko may natutunan ako because our memory is there. So another thing, how scent, emotion, and memory are intertwined. Paano po siya nagiging interrelated? Odors take a direct route to the limbic system, at yun yung sinasabi kanina ni Doc, na including the amygdala and the hippocampus, the regions related to emotion and memory. And that is very important, di ba, Doc? Yeah. Na talagang, pag pinag-uusapan natin to, yung sense of smell natin, yung emotion natin, ako, parang kapag sweet yung smell, parang feeling ko in love ako. Di ba ganun, Doc? Yeah. At nasa memory yun. Okay, nakakita ka ng lalaking gwapo. Emotionally, you are totally in love. Yes. But hindi pa dumaan to sa tinatawag na binabangking yung reason and judgment, yung intellect. Yung principles pa. Yung prinsipyo dapat nating laging unahin. Ganon din naman sa pagkain, nakaamoy ka. Sobrang ganda ng amoy ng pagkaluto niya. Ang ganda ng pagkaprito sa kanya. Eh nakita mo, naamoy mo. Ba? Yes. Matindi, naamoy mo, nakita mo. Yes. Eh kung hindi ka dadaan dun sa prefrontal cortex na yan, ang tendency, baka mahuli ka. Totoo. So kailangan talaga nating magpakatalino. At pinag-aaralan natin yung mga nakakasira ng dito self-living, hindi ko nababasahin, mahaba ito eh. Under the chapter ng drugs. Siguro kayo na po ang bumasa kung anong effect nito sa kalusugan. Dahil ang pinag-usapan natin dito, kaya nga drugs eh. Synthetic yan eh. Yes. Kaya nga,
ang word na pangalang ginamit, drugs eh. Kaya yung point na, pangalawa, hindi lang naman yun ang nakasira sa brain. Katulad ng lagi na lang natin binabanggit dito, yung gadget. Na karamihan ng mga tao ay nahook na po talaga rito. Kaya siguro, walang masama na bigyan natin lagi ng daan ito bilang paalala. Dahil napakaraming mga kabataan po yung nasisira po yung kanilang kaisipan. Ang pinakamatindi rito yung power to choose eh. Pag nasira yan, hindi mo na kayang piliin kung ano yung tama. Yes. Kahit mali, okay na. Yun, ang tawag dito, compromising. You don't care anymore. Kahit alam mong mali na, okay lang. Parang inamoy mo, nakaamoy ka ng bagay na mabango. Pero hindi naman pala maganda sa katawan mo, yung bagay na inaamoy mo. Alam ba na meron pabango na masama sa katawan? Totoo yan, Dok. Lalo na yung nabibili na nilalagay sa sasakyan. Naku, yes. Na puro Yung mga air freshener natin. Yung mga chemical yan. Kaya hindi ko mo mabango, okay na siya. O kaya naman maganda sa mata, okay na siya. Totoo. O kaya maganda sa pandinig, okay na siya. O kaya naman sa tingin mo, masarap yung lasa. Pero ang tanong, may value ba? Totoo. Anong effect nun sa ating katawan? Alam mo, speaking dyan sa katawan na yan, no, Doc, meron pa tayong isang sense. At ito yung atin pong sense of touch. So kung ano yung mga nararamdaman natin, itong tinatawag dito na hands-on research, the science of touch. Anyway, yung sense of touch o yung skin, siyempre part ito ng ano natin, senses. Kaya pag nagklag yan o kaya naman na-hurt natin yan, tendency, dinadapuan tayo ng karamdaman. Kaya nga kailangan sa atin lagi ng, lalo na pag malamig, naka-cover yan eh. Kaya marami nagkakaroon ng lung problem or whatsoever. And at the same time, isang bagay yung natutunan ko na, kaya ako mapapansin mo, hindi ako natutulog ng hindi 100% cotton yung suot ko. At mapapansin mo, lahat ng damit ko, linen. Pagaman medyo mahal siya, pero ramdam ko na hindi ako pwede magsuot ng synthetic na mga isusuot ko sa katawan ko kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Alam ba na binanggit ni Miss White yan? Na yung mga synthetic na mga damit hindi maganda sa katawan kasi nabablock yung oxygen. Hindi katulad ng mga cotton. Kaya ako pag bumibili ng t-shirt, 100% cotton. Pantalon ko, 100% linen. Ang polo ko, 100% linen. Bagaman medyo mahal ng konti, pero ang katuwiran ko naman sa sarili ko, alam ko na eh. Kaya mula pa sa Amerika, alam mo ba, puro linen lang ang damit ko. Wala na akong ibang material na gusto ko. Pangalawa, anything na pinapahid mo, hindi ako bumibili ng mga commercialized na lotion. Ang ginagamit ko yung 100%, katulad ng aloe vera. Kasi bakit ko papahiran ng katawan ko? Nang alam ko namang chemical. So kailangan nating malaman din yan. Marami pa tayong dapat nating matutunan tungkol dyan. Na kailangan nating alagaan ang ating mga balat. Dahil unang-una, kailangan talaga natin, itong binanggit pa kay ni Miss White, yung kailan natutulog tayo ng madalas, naliligo tayo ng madalas. Alam mo kung ilang beses ako naliligo? Ilang beses, Dok? Alam mo, pagising ko sa umaga, yung malamig na yun yung pinapaligo ko. Naku, ang lamig pa naman dito, Dok, sa Kasi Antipolo. kailangan biglain mo yung ano mo eh, yung balat mo at ulo mo eh, biglang magugulat. Kaya alam mo, napakaganda sa immune. Ay talagang brain mo talagang maging aktibo. Buhay na buhay. At ako naman, bago matulog, mga 30 minutes bago matulog, liligo ako ulit. And at the middle of the day, kung sakaling medyo meron akong, naliligo pa uli ako, kaya 3 beses. Aba, kaya pala. At hindi ako nagsusuot ng nakadikit na sa balat ko. For example, overnight, hindi ko nasusuot yan. Kasi meron ding study tungkol dyan. Aba. Dahil siyempre, napuntahan na ng impurities yan. Yes, Dumikit na yan pinawisan dyan. na. Kaya kailangan, tanggalin mo yan, palitan mo yan. Yes. Kaya kailangan, dapat marami kang laging pampalit. Isa Totoo sa din, mga Dok. pamamaraan na kailangan natin sa Dapat maging malinis pagsusuot tayo. ng damit. Yes, totoo yan, Dok. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, ito po yung sinasabi dito sa The Science of Touch. There are studies showing that touch signals safety and trust. It soothes. Basic warm touch calms cardiovascular stress. It activates the body's vagus nerve, which is the intimately involved with our compassionate response. And a simple touch can trigger release of oxytocin, the love hormone. O, di ba, Dok? Yeah. Ito pa, facts about touch. Another study, mga kaibigan. Hugging and other forms of non-sexual touching cause your brain to release oxytocin, Amen. known as the bonding hormone. This stimulates the release of other feel-good hormones such as dopamine and serotonin, while reducing stress hormones such as
cortisol, and norepinephrine. So, ibig sabihin pala talaga, Dok, ang sarap ng pakiramdam na, ay, grabe, the love hormone, di ba? Pag puro ganun lang, parang, ay, naku, I feel safe, Alam mo ba na yung, di ba? yung kailan pala tayong tumawa at ngumiti ng 40 times a day? Yes, totoo, Dok. Malakhak. Ang problema ng tao, puro nakasimangot eh. Totoo yan, Dok. Mas Pag marami nagrupo yung ko sa mga malulungkot lungkot. na tao, talaga namang, samantala, di ba sabi nga, merry heart, do it good like a medicine. Yes. Kailan lagi ka nakangiti, lagi ka masaya, no matter what. Di mo si Job, nagkasakit na nga eh. Totoo, Dok. Nawala ng kayamanan, buong pamilya eh. Pero meron pa siyang negatibo sa isip niya. Kaya paborito kong karakter si Job eh, sa Biblia. Yung Naging masaya pa din yung palang siya. paghag mo sa misis mo, pag-akap mo sa anak mo, Yes. yung nakangiti ka, na masaya ka, ito pala yung gamot. Totoo. Iba pala yon. Meron palang sense of fulfillment na you are loved by people. You are loved by your family members, your wife, your husband, your relatives, your friends. Saka diba, yung Dok? yung mamasahin mo yung kamay ng misis mo, yung paa, kamay niya, yung balikat niya. Nagiginawahan talaga eh. Kasi Totoo, merong Dok. tinatawag na pressure point na nadadalo yun ng dugo, lalo ni mga lower extremities. And part din ng subject namin nung araw yan, yung pressure point. Yes. Kung paano ma-touch yung area na para ma-relax yung tao. Yan yung power naman ng tinatawag na sa balat. Yun. Alam mo, Dok, ang dami nating nais na ibahagi sa atin pong mga manonood regarding dito sa atin pong 5 senses because it is really important to take care of the controlling system. At yung senses natin, ito po yung entrance, kumbaga. Kung sa mall, ito yung entrance natin, ito yung entrance at exit. Pero most specifically, yung entrance dahil kung anong nakita ng ating mga mata, katulad ng mga binahagi ni Doc nung last episode natin, kung anong nakita ng ating mata, kung anong naamoy ng ating ilong, kung ano yung nalasahan ng ating bibig, At yung nadinig. narinig. Alam mo yes. kaya gusto ko lang bigyan ng daan ito. Maaaring hindi alam ng mga viewers natin, especially sa mga young people. Pag nakapakinig ka ng modern music na more than 4 beat, nagkakaroon ng disalignment yung brain. Alam ba na pag na-disalign yung brain mo, dama yung frontal lobe mo? Na kung minsan hindi mo na ma-discern yung bagay na mali at totoo. Na ito yung pinapasok sa loob. Hindi natin pwedeng adapin yung makasanlibutang mga pamamaraan na dinadala yung tinatawag na, kasi alam mo naman panahon ng aking mga kabataan, pumupunta rin naman ako sa mga restaurant, lalo na nung nasa US ako. Yes. Hindi natin po pwedeng dalhin yung awit o music ng pang modernong kapaligiran na ang gagamitin na yung spiritual na lyrics. Totoo, Dok. Hindi mo ba napansin yung mga bagong compose ngayon? Love song yung Rhythm, Dok. rhythm. Yes, Tapos yung tempo. lyrics ay spiritual. Totoo, Dok. Hindi naman po pwede. Kaya nga meron tayong guidelines eh. Yes. Bakit naman, wag naman nating itong pahintulutan. Na alam mo, ang problema sa Amerika ay ganyan eh. Kaya ang malaking problema ron. Talagang pinahintulutan nila eh. Na talagang hinayaan itong mga... Samantalang napakaganda nung umawit ko ng yung kanta, What a friend we have in Jesus. Totoo. Hindi ba napakagandang kanta yan? Yung napakarami tayong Amazing Grace. Yes. Eh bakit di tayo bumalik dun sa traditional? Totoo. Bakit kailangan natin pasukan itong mga katulad ng evangelical? Ayan, naku. Eh naku, believe me, maniwala po kayo mga kapatid. Talagang mananagot tayo sa Panginoon. Talagang hindi tayo po pwedeng mag-compromise. Totoo. We have to stand in the right principles of truth. Or else, hindi tayo maging worthy sa harapan ng Panginoon. Time for us to stand for the truth. Yes. Kaya pag pinag-usapan natin yung napapakinggan, iwasan natin yung mga music na hindi maganda sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na pag araw ng Sabado. Totoo yan, Dok. Huwag naman natin gawing, alam mo yun sa Council Selected Messages, Volume 2, Yes. 35-36. Ayun, pages 35 and 36. Ayun na po ang bumasa, Bedlam of Noise. Totoo, Dok. Ito yung mga bagsak ng drum. Alam mo nung unang kapanahonan sa history, yung palang mga sa voodoo, yung mga Yes, yung mga voodoo na bago pala inaano. patayin ng tao, kailangan mo nang tumawag sila ng bad spirit, evil spirit. Tutugtog sila ngayon nung Yung mga percussion instruments na nakaka-high. maiingay. Yes. And then pag high na, doon nila papatayin yung tao para kainin. Grabe, ano, Dok? May hypnotic effect kasi ito. Kaya yung mga hindi nakakaalam tungkol dun sa mga bagong music na yan, lalo na yung mga kabataan, baka kung po pwede pag-aralan dahil hindi nila alam. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood din. Saka yung theatrical, Yes, ayan. pumapasok sa atin. Eh nakalagay sa evangelism yan, 501, 539, na hindi naman talaga atin yan.
So siguro, pinakamaganda, siyempre, nagtutulungan tayo, pamilya tayo. Siguro, pag-aralan natin ito. Yes. Paano kung dito Mag-research tayo. Mag-research tayo. Wag naman yung basta na lamang aadapin natin. Wala naman tayong konti man lang na research tungkol dyan. Yes. Hindi ako ng Totoo, ang point dito. Kailangan natin talaga magtulungan. Kasi alam niyo yung Project 2025. Talaga nakakagulat ito. Itong Laudato Si, yung COP27, nakalagay na talaga yung program nila eh. Hindi naman ito time setting, events ito eh. Ito yung tinatawag ng mga palatanda. Alam mo yung intensity ng mga nangyayari ngayon? Isipin mo yung gera niyan ng Palestine saka ng Israel. Tingnan mo yung mga sunog na yan. Tingnan mo nangyari yung sunog yan sa, alam mo nakakatuwa, nagkatunugan sa Hawaii, hindi nasunog yung church natin. Parang sa L7, iniwasan ng apoy. Yes, totoo. Gano'ng karaming mga lindol ngayon. O kailan lang? Matinding mga lindol itong dumarating nito. Ibang-iba na ang takbo ng mundo. Sa Spirit of Prophecy, ang calamities, paalala ng Panginoon ito sa Matthew 24, na parating na siya. Totoo. Ibig sabihin, maganda ka. Hindi para atrakin tayo. Kasi binabanggit sa 590 o ng Great Controversy, doon sa manuscript release, to volume 10, 210, kung hindi ako nagkakamali, ay binanggit ni Miss White doon na papahalaga ng araw ng Sunday ni Satan. At tayo yung sisisihin na kaya nagkaroon ng calamities. Yun ang pagkapaliwanag doon ni Mrs. White. Totoo. Sisisihin yung mga Sabbath keeper dahil hindi tayo nakikiisa dito sa pambuong sanlibutan ng pagpupromote nitong tinatawag na panghili ng araw ng linggo. And we Seventh-day Adventists will stand. Ipakita natin yung totoo. Parang si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. Alam mo, Doc, no, saying that sa atin pong mga manonood, one of the books then that actually opened my eye in a young age, I think that was 2005 or 2006. Nung nabasa ko po, hindi yung buo hindi yung buong libro, pero nabasa ko ang The Last Day Events. And I was really inspired and I prayed to God na gamitin niya ako, yung mga talents na meron ako. That's why, nung na-share ko po dito sa Kaalamang Pangkalusugan, when I was in Bicol region, grade 4 ako when I heard a lecturer saying, you have to value what you eat. And nasa Bicol region din ako when I first read the Last Day Events about the Twin Tower na babagsak. And that is in New York City. Sa atin pong mga manonood, maybe this is new for you. If you have time, search the book, The Last Day Events, and you will see the different scenarios, the different events na nangyayari po at nangyari na sa panahon po natin. And Jesus will come again very, very soon to get you and get me, to receive us in that heavenly kingdom of His. Kaya ingatan po natin ang atin pong five senses. Ito yung Gladens na gustong-gusto itong, paborito ko itong quotations na ito eh. Sa 1 SM 382. Ang sabi dito, when it is in the heart to obey God, when effort are put forth to this end, Jesus accepts this disposition and effort as man's best service. And He makes up for the deficiency with His own divine merit. But He will not accept those who claim to have faith in Him and yet are disloyal to His Father commandments. Ang nagpalakas ng loob ko rito, ang sabi dito, yung ginawa mo yung best mo. Sumunod ka sa Panginoon, ang sabi doon, tatanggapin doon ng Panginoon itong gawain na ganito, yung ginawa nating effort na ito, sangayon doon sa lahat ng bagay na binigay mo. Ang maganda, He makes up for the deficiency. So, ibig sabihin, tumatakbo ka. Medyo mabagal-bagal ka. Pero alam ng Panginoon na tumatakbo ka. Huwag ka mag-alala. Nasa likuran mo siya. Amen. For example, nagbe-vegetarian ka. Unti-unti. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka niya. Ito yung sanctification process. Amen. Na hindi natin po pwedeng hatulan yung deficiency, yung journey ng bawat isa. Na Panginoon lang ang nakakabasa. Totoo. Kaya hindi tayo pwedeng humatol. Kaya ang gandang ulitin ko when it is in the heart to obey God, when effort are put forth to this end, Jesus accepts His disposition and effort as man's best service, and He makes up
for the deficiency with His own divine merit. Aba naman, para sa akin, ito yung napakagandang pampalakas. Amen. Now, we are now getting close to that final end, and I believe that we must continue not to look back, but to go forward, knowing that Jesus is coming very soon, and persecutions will happen very soon. And we pray that we are all prepared for that. Kasi hindi ordinaryo yung ating haharapin. Tatayuan natin. Alam mo yung righteous by faith? Yung nung time na yun, sila Jones and Wagner, parang pinagtatawanan sila, junior sila eh. Sila Uriah Smith, ano sila, senior eh. Yung isa sa naano ko doon, yung freedom of rights, yung human rights, nakasama doon sa righteous by faith, na hindi masyado nabigyan ng daan. Na kung tayo tatayo sa katotohanan, dahil katakarapatan natin to eh. For example, hindi naman po pwedeng ipilit sa iyo ang isang bagay na labag sa puso mo. Yes. Yun yung bagay na gift ng Panginoon sa tao. Kaya kung dumating yung tinatawag na, kaya nga mayroong freedom of religion eh. Kaya kung dumating yung tinatawag na Sunday law, may karapatan tayong tumayo. Anything na laban doon sa prinsipyo ng katotohanan na nakasulat dito, tayong mga Adventist, talagang karapatan natin talagang ipaliwanag sa kanila na ang reason kung bakit tayo naririto at nangingili ng araw ng Sabado dahil ito yung nakalagay sa 10 utos. Amen. Dahil if you love me, Keep my commandments. Ganon din sa ating kalusugan, parang si Daniel. Yes. Kung hindi mo sigurado, yung pagkain na ipapasok mo, may karapatan ka na tanggihan ito. Totoo. Kaya kailangan nating maintindihan, lahat ng bagay na papasok sa katawan natin ito, alamin natin, ano ba yung maidudulot nito sa katawan ko. At pag nalaman mong hindi maganda, may karapatan ka na tumayo sa prinsipyo. And that is righteousness by faith. Amen. Maraming salamat po. Sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat sa Counsels on Diet and Foods. You have a work to do which no one can do for you. Awake from your lethargy, and Christ shall give you life. Change your course of living, your eating, your drinking, and your working. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong mga senses na iginawad po sa amin upang maging avenue para ma-discern po namin ang katotohanan sa kamalian, ang matuwid na daan sa kalikuan. Ama, sa pagkakataon pong ito, dalangin po namin ang lahat po ng mga nag-send po ng mga prayer request regarding po sa kanila pong karamdaman, sa kanila pong dinadalang mabibigat na mga suliranin, at dalangin po namin, Ama, ang lahat po ng viewers ng Kaalamang Pangkalusugan, na ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, na ang liwanag na amin pong natatanggap at tatanggapin pa mula po sa programa pong ito ay magsilbing isang patnubay sa amin. Amen. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Ama, na magtulungan at maging isang kasangkapan upang ang ikatatapos po ng inyong gawain, especially sa 8 laws of health, Panginoon, ay mangyari. Gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin at tulungan niyo po kami, Ama, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay sa araw pong ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa kapatawaran ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kaibigan, samahan niyo po kami next week dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.